Dahil nga napansin nga namin init na si Gail, ayan, pinagupitan na nga natin ang kanyang buhok. Kagabi nga mga mare, nagising nga siya tapos nagmumuryot, yung pala init na init siya sa katawan niya. Tapos nagtuturo siya mga mare sa tubig. Kaya ayun, kahit ayaw namin pagupitan dahil ang ganda nga ng pagkakakulot ng buhok niya, ayan mga mare, kinabukasan nagpagupit na nga siya kay tatang. Kaya lang medyo nahirapan nga mga mare sa razor. Paano ba naman tuwing tutunog ay talagang lumilingon siya, para bang natatakot o nagugulat. Kaya ang sabi ko, para nga hindi matakot, gunting na nga lang mga mare kasi nga hindi tumutunog. Ayoko sanang pagupitan mga mare kasi nga ang ganda ng pagkakakulot nga ng buhok niya. Kaya nga lang sabi namin lalaki naman to at hindi naman nga kailangan ng mahaba ang buhok. Kung talagang kulot siya mga mare ay tutubo naman nga iyan dahil sa dulo nga lang din. Kaya lang tuwing sinasabihan siya ng kulot, galit na galit siya na akala mo ba naiintindihan niya mga mare ang salitang kulot. Eto nga ng gunting na nga ang ginagamit, ayan medyo nauuto-uto pa nga at eto nga yung razor na nga lang pinatugtog nga namin para sa ganun ay hindi nga niya malingon etong gunting. Napakakapal kasi ng buhok ni Gael kaya mga mare siguro sobrang kati na nga rin ng tenga niya, napapansin namin kamot siya ng kamot sa tenga. Tapos ayun nga kagabi mga mare ay talagang hindi siya mapakali at nilakasan nga namin yung aircon, naghahanap siya ng malamig. Medyo malakas na talaga yung aircon, ayun nakatulog mga mare. Hindi nga ako sanay na ganyan nga kaikli ang buhok niya mula nang lumaki siya kasi mga mare, tingnan nyo naman nga mas lalo nga lumobo yung pisngi niya. Mas mukhang binata na nga si Gael dito mga mare at pwede na nga mangligaw. Tulong-tulong na nga ang lahat dito mga mare para nga sa ganun malibang nga ang bata, baka kasi hindi matapos. Pero awa ng Diyos natapos naman nga siya mga mare. Bandang 2:00 nga aalis pala sila para magpa-check up nga. Bale ayun nga magpapa-second opinion nga rin kung ano ba talaga sakit nga ni Inang. At hindi na nga ako sumama mga mare kasi kailangan ko nga mag-live para makabenta nga sa Marie Glow. Nakuha ko rin yung oras na to mga mare kapag nga wala akong pasok. Nagsasakyan na pala sila dahil sobrang init nga. Matindi rin kasi ang init kanina, bandang 2:00 nga to kaya talagang tirik na tirik ang araw. At eto't pagkatapos nga bumaba na nga rin sila mga mare, ayun nga ang sabi nga ay kailangan nga doon magpa-CT scan. Ganyan naman nga si Gael, natawa nga ako na nag-voice over ako kasi hindi ako nag-video ngayon ko nga lang to nakita, abay nagpapakwit nga dito sa camera. Hindi na nga siya cute mga mare, parang naging binata na ang itsura niya, hindi na bata tingnan. Parang alayo niya nung mahaba ang buhok niya mga mare. Ano, tingin nyo ba mas bagay yung maikli ang buhok kay Gael? At eto nga't gustong-gusto nga sumakay mga mare sa van. Nung nakita nga niyang parating ngayong van, abay patakbo na nga pumupunta dun at eto nga't sinasabi gusto nga pumunta ron. Ngayong araw nga mga mare, mansari nga namin ni Ran, kaya naman ayan may patobleron pa nga. Sa totoo lang kasi hindi na rin talaga kami nakakapag-celebrate nga ng mansari nga namin, pero malaking bagay na naalala nga yun ni Ran. Sa 8 taon namin magkasama mga mare, natutuwa naman nga ako kahit papaano hindi pa namin yung nakakalimutan. Dapat nga kanina ako magpuputo mga mare at eto nga't nagmamadali nga ako, hindi ko alam kung tama nga yung pinagagagawa ko nga dito. Nakukulangan na rin kasi ako sa oras gabi na, pero ayun mga mare, tinuloy ko pa nga rin kahit hindi nga ako marunong. Susubukan ko lang naman, kapag nga naman hindi pwede ko naman nga ulit subukan. Medyo kabado 20 pa nga ako niyan kasi talagang wala akong alam sa paggawa nga ng puto. Ang gail nga natin habang busy ako dito, busy nga rin kasasayaw nga dyan sa tita nga niya. Pupuno nga yung cellphone nga ng tita niya dahil sa mga sayaw niya mga mare na akala mo'y danceries. Nakita ko nga lang to mga mare sa online at talaga namang ginaya ko nga lang yung recipe, pero syempre iba-iba pa nga rin yung gawa kaya hindi ko alam kung tama nga tong pinagagagawa ko. Gusto ko lang din kasi mga mare matuto pa nga ng ibang bagay tulad nga nito, hindi ko pa to nasusubukan. Madalas akong magluto mga mare pero hindi nga ito, kaya naman nga gusto ko din talagang matutunan. Sila tatang, sila inang, sila mama, ayan busy nga dito laruin nga ang kanilang apo. Sadyang maswerte nga si Gael mga mare, naranasan niya nga kompleto ang kanyang mga lola at lola. Man mga mare, eto't inasikaso ko na nga rin dahil malapit na ngang maggabi. Habang ginagawa ko nga to ay talagang napatunayan ko na napakahirap nga nito mga mare, parang hindi nga to para sa akin. At kung tatanungin nyo nga, ayun mga mare, may pagkapalpak nga ang nangyari. Hindi ko alam kung ano ang kulang mga mare, pero tumigas nga siya, pero masarap naman, kaya lang ang tigas, hindi nga mga mare malambot. Tingin nyo mga mare, anong pagkakamali ko nga dito? Pa-comment naman mga mare ng advice nyo. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun bukas na lang ulit?